Makalipas ang ilang sandali, sinimulan ni Jiro ang trabaho bilang bodyguard at tumanggap ng bagong misyon. Tungkulin niyang bantayan si Shiori, anak ng CEO, at samahan ito sa isang college party. Kahit batid niyang dapat niyang bantayan si Shiori sa bawat sandali at tiyaking ligtas ito, nakaramdam siya ng kaba dahil ito ang unang beses niyang dadalo sa ganitong pagtitipon. Lumalabas na kapwa sila socially awkward ni Shiori. Nahihirapan siyang lumapit sa iba, makipag-usap, at makibagay. Dahil dito, itinuring siyang kakaiba ng ilang estudyante, na lalo pang nagpalala ng kanyang pagkailang. Bumalik ang tagpo sa unang pagkikita ni Jiro at Shiori, na ipinakilala ng tiyuhin nitong si Mitsuhiko. Ipinaliwanag ni Mitsuhiko na nais niyang kunin si Jiro bilang bodyguard ni Shiori, na papasok sa universidad ngayong tagsibol. Ngunit mas nais niyang gawin ito ng palihim upang walang makahalata na may proteksyon si Shiori. Ikinwento rin niya ang sitwasyon ng pamilya. Ang ama ni Shiori ay nagtayo ng napakalaking kumpanya mula sa wala sa loob lamang ng isang henerasyon, at nakabuo ng makapangyarihang imperyo sa negosyo sa sariling pagsisikap. Sa kasamaang palad, pumanaw ito noong nakaraang taon dahil sa sakit. Gayunpaman, nag-iwan siya ng testamento na nagsasabing kapag sapat na ang edad ni Shiori, siya ang magmamana ng kumpanya at magiging susunod na CEO. Ngunit nagdulot ito ng alitan sa pamilya. Ayon kay Mitsuhiko, naniniwala ang kanyang nakatatandang kapatid na si Fudi na sa kanya dapat mapunta ang kumpanya. Tinututulan nito ang testamento at ginagawa ang lahat upang siya ang makakuha ng kontrol. Inamin ni Mitsuhiko na hindi niya tiyak ang plano ni Fudi, ngunit may narinig siyang nakakabahalang usap-usapan. Ayon sa impormasyon niya, maaaring umupa ito ng isang tao na gumagamit ng kakaibang paraan upang ipapatay si Shiori. Dahil dito, ayaw niyang isugal kahit kaunting panganib ang kaligtasan ni Shiori. Kaya niya piniling kunin ang pinakamahusay mula sa Poison Clan, naniniwalang si Jiro ang pinakaangkop sa tungkulin. Di nagtagal, dumating si Mei at binigyan si Jiro ng pekeng student ID. Sinabi niyang mula ngayon, ang cover niya ay si Oshima, isang karaniwang third-year na estudyante. Tinanggap ito ni Jiro nang walang reklamo at agad na umayon. Biglang nagsalita si Shiori at nahihiyang inamin na matagal na niyang gustong maranasan ang pagdalo sa inuman tulad ng ibang estudyante. Agad itong tinutulan ni Jiro, sinabing delikado ito. Ngunit nang titigan siya ni Shiori ng inosenteng mga mata, nawala ang pagtutol niya at pumayag din siya. Sa inuman, isa-isang nagpapakilala ang lahat. Nang si Shiori na ang turno, tumayo siya ng kabado at nagpakilala ng formal at pilit. Sa halip na makatulong, lalo lamang siyang nagmukhang kakaiba sa paningin ng iba. Sumunod si Jiro. Nakita niya itong pagkakataon upang patunayan na kahit Poison Master, kaya ring maging bida sa selo-salo. Buo ang loob niyang nagpakilala, saka sinubukang humanga ang lahat sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-inom ng 8 baso ng beer. Mula sa malayo, pinanood ni Mei at agad niyang naramdamang mauuwi ito sa kapalpakan. Matapos ubusin ang 8 baso, kinontrol ni Jiro ang likido sa kanyang tiyan at inilabas ito sa bibig na hugis ahas gamit ang polymer trick. Akala niya'y makakakuha siya ng papuri o paghanga. Sa halip, nandidiri at nababagabag ang lahat ng nakakita. Upang lampasan ng ilang na sandali, napansin ng isang estudyante na may isa pang hindi pa nagpapakilala. Ang blondeng lalaking tahimik sa sulok ay dahan-daang tumayo. Kalma niyang ipinakilala ang sarili bilang si Naruko at wala nang idinagdag. Tinanong siya kung anong taon at kurso niya, ngunit sagot niya ay hindi iyon mahalaga. Aniya, ang mahalaga ay nagtagpo silang lahat sa sandaling iyon. Pagkasabi, muli siyang umupo. Agad siyang kinahumalingan ng mga babae at nagsilapitan, humihingi ng numero at atensyon niya. Sa eksenang iyon, napagtanto ni Jiro na may antas ang lahat. Pagkatapos ng party, umuwi sila. Naisip ni Jiro kung gaano kapalya ang gabi nilang dalawa. Kaya tinanong niya si Shiori kung bakit niya pinilit dumalo. Alam niyang siya ang magmamana ng kumpanya at inakalang nais lang nitong Hussein ang pakikisalamuha, ngunit nais pa rin niyang malaman ang tunay na dahilan. Ipinaliwanag ni Shiori na hindi iyon tungkol sa kumpanya. Bago pumanaw ang kanyang ama, sinabi nitong tigilan ng pagiging mahiyain at lubusin ang buhay, dahil mas masaya iyon. Sinabi rin niya kina Jiro at Mei na alam niyang sapat na ang unang hakbang para magustuhan siya ng iba, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang pag-aalala at pag-aalinlangan.
Inamin din ni Shiori na hindi niya natanong ang ama kung bakit siya ang piniling magmana. Dahil dito, nais niyang tumatag, magbago, at umabot sa puntong matatawanan na lamang niya ang takot imbes na magpaalipin dito. Ngunit agad siyang binalik ni Jiro sa realidad at pinaalalang may taong nagtatangkang pumatay sa kanya. Sa kabila nito, sinabi rin niyang malaya siyang gawin ang nais dahil anuman ang mangyari, poprotektahan niya ito. Dahil dito, namula si Shiori. Mula sa malayo, lihim silang minamasdan ni Naruko habang nag-uulat kay Fudi. Nabunyag na siya ang asasin na inupahan upang patayin si Shiori. Kinabukasan, kalmado si Naruko habang nagpapamasahe nang biglang dumating si Fudi at pinagalitan siya dahil sa kabagalan sa pagtapos kay Shiori. Halatang iritado ito at patuloy na nagrereklamo. Nainis si Naruko sa kakulaitan nito kaya ginamit niya ang kakayahan upang guluhin ang isip ni Fudi. Nang kumalma ito, casual niyang sinabi na siya na ang bahala sa lahat. Hapon, nasa klase sina Jiro at Mei. Nagtaka si Mei kung bakit nakikinig pa si Jiro gayong hindi naman siya tunay na estudyante. Sagot niya, nasisiyahan siya dahil bago sa kanya ang ganitong buhay. Sa labas, nakitang nagme-meditate si Naruko ng matindi. Maya-maya, pinaganya niya ang sound technique na lumikha ng matataas na resonensya. Kumalat ang alon at nagdulot ng matinding gravity sa silid, na nagpadiin sa ulo ng lahat sa mesa. Kasabay nito, gumuho ang bahagi ng kisame at bumagsak diretso kay Shiori. Agad tinurukan ni Jiro ang sarili ng enhancement poison na nagpataas ng kanyang lakas. Sa pinatibay na katawan, sumugod siya at nasagip si Shiori sa huling sandali bago ito madurog ng debris. Mula sa labas, pinanood ni Naruko ang nangyari at nagulat na nagawa ni Jiro na iligtas si Shiori sa kabila ng napakadelikado at alang-inang sitwasyon. Naalala niyang bago kumilos si Jiro, tinurukan nito ang sarili ng substansyang agad nagpalakas sa katawan at galaw. Napagpasyahan ni Naruko na tanging isang bihasang poison master ang kayang gumawa nito ng ganoon kaepektibo. Kasabay nito, sinuri ni Jiro ang kakaibang pag-atake sa silid. Matapos pag-isipan, napagtanto niyang isang sound master lamang ang may kakayahang magsagawa ng ganoong uri ng pag-atake. Pagkaraan, nagtipon sila sa hallway at sinabi ni Jiro kay Shiori na malinaw na tangkang pagpatay ang nangyari. Narinig ito ni Mei at agad nag-alala kung dapat bang kanselahin ang camping trip para sa kaligtasan. Sinabi ni Jiro na nakasalalay iyon sa pasya ni Mitsuhiko. Sa isip niya, malamang tatutol ito matapos ang mapanganib na insidente. Ngunit ikinagulat niya nang pumayag si Mitsuhiko nang tanungin ni Shiori. Aniya, matagal na itong inaabangan ni Shiori kaya ayaw niya itong ipagkait. Ngunit lingid sa kanila, kontrolado si Mitsuhiko ng teknik ni Naruko. Makalipas ang ilang sandali, sumakay silang lahat sa bus at naghanda sa pag-alis. Habang nasa biyahe, masusing pinag-isipan ni Jiro ang asasin na tumutugis kay Shiori at napagtanto niyang kung nais niyang tapusin ang problema, kailangan niyang harapin ito ng direkta sa halip na puro depensa. Di naglaon, dumating sila sa camping site. Pagdating nila, agad sinubukan ni Jiro na magpasikat sa mga babae sa pamamagitan ng kanyang husay sa pagluluto. Ang kanyang pagkain at kumpiyansa ay agad nakakuha ng pansin. Samantala, nahirapan si Shiori na makihalubilo at makapasok sa usapan, kaya nag-isip siya ng paraan upang mapansin. Naisip niyang magbihis at magpakitang gilas gamit ang ilang cool at nakakaaliw na magic tricks. Nagustuhan ito ng mga estudyante at nagsimulang tumutok at maaliw sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, pinuri ni Jiro si Shiori sa kanyang naging performance. Nahihiyang sinabi ni Shiori na simpleng kasanayan lamang iyon na natutunan niya sa mundo ng negosyo ng kanyang ama. Biglang may isang estudyanteng nagtanong kung narinig na nila ang sumpa ng Chladni. Dahil walang nakakaalam, ipinaliwanag niya ito. Aniya, dati itong isang nayon kung saan nag-aalay ang mga tao sa kanilang Diyos hanggang sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa kwento, tuwing 2 taon kapag pumapalya ang ani, pinipili nila ang pinakabatang bata at ikinukulong sa dambana bilang alay. Matapos ang digmaan, iniwan nila ang tradisyong iyon. Ngunit di kalaunan, sunod-sunod na kalamidad ang tumama sa nayon. Mula sa halos 1,000 naninirahan, mabilis na naubos ang lahat. Naging tensyonado ang grupo sa kwento, ngunit kalaunan ay nalaman nilang gawa-gawa lamang ito ng estudyante. Kaya muling gaman ang kanilang pakiramdam. Pagkaraan,
Nagpa siya ang mga babae na maglaro at napansin nilang matagal nang hindi nakikita si Naruko. Samantala, mabilis na kumikilos si Naruko sa loob ng gubat. Nakapagtanim na siya ng maraming patibong na para kay Shiori. Sa kanyang anyo pa lamang, halatang tiwala siyang magtatagumpay siya.